Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa mga trolls na sumugod po kay Chinita Princess dahil po sa nangyaring kaganapan kahapon mga kakimpaw. At syempre tungkol nga po dito sa Showtime kay Chinita Princess na hindi daw po nakaka-A-lister ang pagtrato sa kanya dito. Anyway, bago tayo mag-start sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na rin sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. And ngayon naman nga dumako na po tayo at simulan ang pagbabasa ng comment mula sa ating subscribers na nakatutok araw-araw sa ating pong mga balita. So, ang first comment natin na napili ngayong gabi ay mula po kay Miss Norma Cole or Cole. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Sabi niya rito, basta mga bashers, walang mabuting ginawa kundi pang babash. Paninira sila. Paninira sila. May naiambag ba? Mga basto sa mga yan, naiinggit lamang dahil wala silang maiambag. Kaya yun, bash ng bash sila kay Kim. Galit ako sa mga bashers, walang kabutihan na ginagawa. Sana Gandara, mga bashers na to ay mahampas ng hangin para lahat sila matudas na. Nakakainis na. Thank you and God bless as always. Kim Pao forever. Thank you so much, Miss Norma Cole. And grabe naman nga yun. Ramdam ko yung gigil ninyo sa mga bashes na. Anyway, totoo naman talaga na panay po ang paninira nila kay Kim. And maari nga na dahil wala silang maiambag at galit na galit kay Chinita Princess kasi naiinggit sila. Kasi si Kim, maraming pang-ambag sila, wala. Ay, nako. Naiingit sila sa buhay na meron si Chinita Princess. So, kung gano'n ay mag-work din. Kagaya ng pag-work hard ni Chinita Princess. Ayan, kahit may kaya na, na yung stable na po ang buhay, kahit hindi magtrabaho, hindi pa rin po napapagod magtrabaho si Chinita Princess. Bukod pa doon, may business pa siya mga kakimpaw. Anyway, dumako naman tayo sa next commenters natin for tonight. Mula po kay na Miss Virgie Gatchilian and Annabelle Domingo. Magandang gabi po sa inyo mula sa akin. Shout out po sa inyo, sampu ng inyong pamilya at mag-iingat po kayo parate. So ito na nga sabi nila, Gandara, yung pagturo ni Kim kay Jong ay kinawari ni Vice kay Kim. Tumatawa lang si Kimi. Si Jong kasi may kakayahang tumulong kumpara sa ibang host. Yung nanlait kay Kim ay maaring fans ng ibang artista na naiinggit kay Kim. Basher nga ni tawa-tawa ako doon, Miss Annabelle Domingo. Basher nga ni ayun nga, basher nga ni sila, kaya lahat po talaga sisilipin kahit anong gawin nating explanations mga sarado na po talaga ang kanilang mga tenga. Kasi nga, basher nga ni wala po silang ibang maiisip at makikita kundi kamalian ni Chinita Princess. Actually, kahit wala pong mali si Kimi, gagawa sila ng istorya para lang magmukhang mali at may kasalanan si Kim Cho kahit wala naman. O di ba mga galawang desperado mga kakimpaw. Anyway, dumako naman tayo dito sa next topic natin para sa gabing ito. So patungkol po ito sa post ni Kim Pao Couple Forever tungkol po sa pagiging kumpirmado nila Kim and Paolo na sila po ay makakasama na sa ASAP Australia mga kakimpaw. So good news to mga kakipi kasi marami na pong mga bumili mga kakimpaw ng tickets nung official na pong i-announce ang pag-guest nila Kim and Paolo. Sabi nga dito, happy ako sa mga friends ko na silent Kim Pao fan kasi nung ni-reveal ang picture saka lang sila bumili ng ticket. Ha ha ha. Ganun kalakas ang magsasawa.
Sana sabay sila sa airplane. Mag-travel ang Kim Pao. Well, sa totoo lang, marami talagang mga silent fans sina Kim and Paolo abroad, mga ka-Kim Pao. Kaya nagugulat na lamang sila. Siyempre, ang daming nagmamahal kina Kim and Paolo sa ibang bansa. No? Actually, dito rin po, mga tahimik lang na Kim Pao fan. Yung hindi naman sila kasama sa mga fandoms, pero kapag nalaman nila na si Kim and Paolo may event, lalo na't malapit sa kanila, ay talagang sumusugod sila mga kakimpawa. Alam niyo yun, tahimik lang na sumusuporta kina Kim and Paolo. Tapos kapag may mga chance sila na ma-meet sila in person, ginagrab na po talaga yung opportunity. Abay, maski rin naman tayo, di ba mga kakimpaw, talagang susugod tayo kapag may pagkakataon. Anyway, sabi naman nga po dito, after successful shows in online streaming, TV, movie, as lead actress, dancers in ASAP, Showtime, hosting, KP World Tour, endorsement, here, and their CEO of her very successful business, Kim Chu, back now in the new episode or album, new EP or album soon. My versatile chinita. PS, Kimi, ready ka na ba ulit sa album tour na nagsasign ng album hanggang abutin ng closing ng mall? Grabe naman hanggang abutin ng closing ng mall. Kasi, pero panigurado, ganyan po ang mangyayari mga kakimpaw talaga. Once na magkaroon na po ng shows, si Kimi, mayroon na po siyang mall tour. Kaya kailangan agahan na agad ni Kimi para hindi siya pag-abutan ng pagsara ng mall. Kasi siguradong papakyawin ng mga fans ang kanyang album. Samantala, dumako naman po tayo dito sa pinaka-topic natin para sa gabing ito mga kakimpaw. At patungkol nga po ito sa insidente kahapon sa Showtime kung saan hindi nga po nagustuhan ng ilang Kimpaw Lanchas na pinagtatawanan po siya o si Kimi ni Vice at ni Kuya Vong mga kakimpaw. So, sabi nga, pinagtutulungan si Kim porque hindi nila gets lamang si Chinita Princess. Masyado kasing matalino si Kim at marami pong napabasa mga kakimpaw. Kaya naman, hindi po sila makasabay. Tapos si Kimi, itong kanilang bubulihin. So, sabi nga dito, bakit kaya walang pag-repost ng Showtime si Kim Chiu today? Maging sa IG at sa X. Nabasa mo ba yung mga hanash na mga nagmamagaling sa X? Prinsesa Chinita, kaya mukhang tahimik ka today. Minsan gusto ko na lang mag-absent ka, Kim, sa Showtime para mag-enjoy with Paula Avellino at sa business mo. Nako, parang gusto na talaga natin pagpahingahin si Kim. Ba't hindi na papahinga talaga si Kimi from stress ng mga kakimpaw? Buti na lang talaga meron pong Paula Avellino na talagang kahit papaano hindi man po maiwasan ng stress. Na ano naman niya, napaparelax naman po ang isip ni Chinita sa pamamagitan ng pagtitreat, pagta-travel, mga kakimpaw, di ba? Siguro tulong na rin nga po ni Paula para maging stress-free si Chinita Princess. Anyway, ayun nga, sobrang nakakapanibago din nga naman na hindi po nag-online si Kimi. Kasi usually, meron po yan kahit pa-repost man lamang po ng mga updates sa Showtime, mga kakimpaw. Kahit pagla-likes, pero mukhang wala talaga mga kakipi kahapon. Anyway, ang nakakaloka pa mga kakimpaw, ayun, nagkaroon pa ng basher si Chinita Princess. So sabi dito si Princess Chinita lang kasi ang artistang hilig-hilig magre-repost ng pabebe at pa-cute niyang pagmumukhang salamat Doc kahit nagmumukhang TNGA na. Ano daw? Salamat Doc? Ayos ka lang? Dati ka bang addict? Para sabihin mo na salamat Doc, si Chinita Princess. Sorry ha, napaka-natural, pure si Chinita Princess, natural beauty yan. Baka naman you're talking to yourself. Sabi pa dito, tama lang yan.
matauhan siya at maging matured na. Iniisip muna yung sasabihin para naman may mga magseryoso sa kanya. Sigurado kayo, wala magseseryoso sa isang Chinita Princess, isang Kim Chu. Pangarap nga po yan ng marami eh. And ano sinasabi niyong para maging matured na si Kimi? Na dapat pinag-iisipan muna ang sinasabi. Tama naman lahat ng sinasabi ni Kim. Tama naman lahat ng yon nung sinabi niya. Hindi niyo lang alam at hindi lamang abot ng inyong kaalaman ang mga nalalaman ni Kimi. Eto pa mga kakimpaw, may gana pa talagang itag si Chinita Princess. Sabi dito, Prinsesa Chinita, kahit mga fans mo, ayaw nang mag-showtime ka, hahaha, napapagod na magtanggol sa'yo. Sobrang bobo naman kasi ni Kim Chu, lagi na lang na pinapahiya ang sarili. Kaya kahit seryoso siya, ginawa na lang siyang katawa-tawa. Kahit iba niyang fans, pinagtatawanan natin siya. Excuse me, wala pong fans si Chinita Princess sa pinagtatawanan siya. At the same time, hindi po mali ang mga sinasabi ni Kimi dahil lahat ng yon ay tama. Baka hindi nyo alam, sa mga ginagawa at sinasabi ninyo, kayo yung nagbumukhang TANGA and BOBO tulad ng sinasabi nyo. Yan, nagbabounce back sa inyo kasi wala kayong alam. Kakahiya naman kayo, di ba? Puro batikos lang ng batikos nang walang nalalaman. Walang alam ba, mga kakimpaw? Kayo ang tunay na BOBO at TANGA at walang alam, hindi si Chinita Princess. Ayan, samantala dito naman ako nawindang mga kakimpaw sa post ni Kim Show. Sabi niya rito, maliit na nga ang sweldo niya dyan, tapos babastusin pa siya. Hindi nakaka-A-lister, mas mabuti pang mag-vlog na lang siya. Solo pa niya ang kita. Actually, yung pag-vlog, kaunti lang naman ang kita, mga kakimpaw. Ako hindi pa po nakakabuhay ng isang pamilya. Anyway, tungkol po dito sa usaping yan, hindi talaga nakaka-A-lister na parang wala sila respeto at paggalang kay Kim, ginagawa na lang talaga nilang katatawanan si Chinita Princess. I agree with that, mga Kimpaw, di ba? Hindi nakaka-A-lister. Pero ang ikinakagulat ko, mga kakimpaw, is yung maliit yung sweldo. Paano nasabi, di ba? Talent fee is a talent fee. Nakafix na yan. Ano yun? May pagbawas ng sweldo? Bakit maliit? Or dahil madalang na rin pumasok si Kimi sa Showtime dahil marami siyang mga ganap. Baka yun naman ang dahilan. Hindi naman siguro binawasan ang sweldo ni Kim. Kasi hindi talaga nakaka-A-lister yun. Kung babawasan pa nila ang talent fee na binabayad nila kay Kim. As in, nakakaloka yan, mga kakimpaw. Hindi yun deserve ni Chinita Princess. Babawasan yung sahod. A-lister po siya ng ABS-CBN. Nag-aakit po ng pera, mga kakimpaw. And super in demand ngayon na artista. Tapos, babawasan. Sana naman hindi ito totoo at chika lang, mga kakipya, no? Sana dahil po sa hindi po nakakapasok madalas si Kimi dahil marami siyang gawa. Siyempre, depende rin naman yan sa pasok mo, di ba, mga kakimpaw, yung sahod mo. Anyway, guys, ano inyong masisay patungkol po sa mga bagay na to na napag-usapan natin ngayong gabi? Comment down below nga lang po, and hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig, and kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat, ingat po palagi.